Konnichiwa, minasan. Let's go to Nara Park in Kyoto, Japan. This park is a large park in central Nara. As you can see, there are a lot of deer animals here, and they are considered the messengers of the god. This kind of deer is called the Sika deer or the Japanese deer, and it is uncommon species. Ang kikit nila, di ba? Alam niyo ba guys, this is my first time na ma-experience na mahawakan sila at makita sila personally at makapag-bonding sa kanila kahit saglit. They are friendly, but in fact, they are considered as wild animals. Lalo na in terms of feeding guys, makikita nyo guys later. Yung mga visitors dito sa park, they are allowed to feed the deer. Pero ang pwede lang ipakain ng mga turista na napunta dito ay yung tinatawag nilang deer cracker. At nabibili lang ito sa mga vendor dito sa tabi ng park. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng deer crackers or shikasembe kung tawagin nila. Pero guys, kahit nagpa-feeding ang mga visitors dito sa park, yung mga deer na yan o Sika deer, they are typically perfectly capable of finding their own food. Teka, ano yung naririnig nating ingay? Mukhang nawawala ang isang ito. Mukhang naiwan siya ng kanyang mga magulang. Ika nga, it's easy to stand in the crowd, but it takes courage to stand alone. Kahit nakakain na siya, patuloy pa rin niyang hinahanap ang kanyang ama't ina. Don't worry, maya-maya lang ay magkikita rin kayo. Kung mapapansin nyo din guys, ang ibang mga usa dito ay makikita nyo walang mga sungay. Bakit kaya? Tulad nito, may sungay pa siya. Meron sila ditong grand tradition of the antler cutting ceremony, na which is highlight of the Asian cities events. And this antler cutting event is born of tradition, that the people and deer of Nara may better live together peacefully. Pero iilan lang ang mga hindi pa napuputulan ng sungay. Mukhang nagtatalo ang dalawa. Some of the male deer may pagka-territorial kasi sila. So ito yung deer crackers or shikasembe, which is made from wheat flour and rice bran. Maraming nagtatanong kung bakit ang daming deer o usa sa Nara Park. Bakit nga ba? Para sa kanila, itinuturing nila na ang usa o deer as a sacred deer or sacred animals, which is the helpers of God. That's why they are carefully protected as natural monuments. Ganito sila kabait, so nagpapahawak sila kahit tinuturing silang as wild animals at kahit hindi mo pa sila pinapakain. Pero syempre, mas lumalapit sila sa mga taong nagpapakain sa kanila. Ito yung vendor ng mga bilihan ng shikasembe. Yung deer crackers na binibenta ng mga vendor ay nakaregistered siya sa trademark ng Foundation for the Protection of Deer in Nara para maprotektahan nila yung mga usa. However, the grass makes up the majority of their meals. So kahit ilang beses na akong humawak, talagang ayaw nilang lumapit sa akin. So try natin mag-feed para lumapit sila sa atin. Kilala ang mga deer dito sa Nara ang pagbabawing sa mga visitors.
especially if you bow your head to them first. Ito yung behavior na natutunan nila. So the deer know that they are more likely to get food if they do so. Katulad ng sinabi ko kanina, ang mga deer dito ay mababait pero napaka-wild nila in terms of feeding. Kaya iyan, medyo patakbo-takbo ako at medyo nalayo kasi medyo natatakot ako. Yan, magpakain na tayo ng malapitan. Oops, teka lang. Aray ko. Masyado kayo wild. Maghuhulos dili kayo, guys. Diyos ko, slow down, guys. Slow down. Oh, no more na. Diyos ko. Ano na lang, ayaw nyo lumapit sa akin. Tapos ngayon, nasobrahan naman. O yan, mukhang mga nabusog na sila. So dito na nagtatapos ang kwento ng mga usa sa Nara Park. This is Barbie Moto. I hope na nag-enjoy kayo watching this video. Thank you for watching. See you on my next video. Have a nice day.